Ah, nandiyan ka pala. Good morning po sa ating lahat. Inaalala ko po ng lahat kayo at sama-sama po natin purihin at pawitan ng Diyos na may ganap sa ating puso. Siya sa ating pong Jesus, ang puso mo sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Malapit, di man karapat-dapat sa kabandalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay natanggap ko, o aking Jesus. Siya sa atin, O Jesus, ang puso mo sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabandalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Malapit, di man karapat-dapat sa kabandalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, Panginoon. Muli ay nagpapasalamat kami, Panginoon, para sa panibagong araw ito na pinagkalaw mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, dahil itinako mo kami sa lugar ng kahirapan. At kami muli ay pinagsama-sama mo upang sama-sama kami pumawin, magbigay ng papuri para sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin sa oras na ito, God, ay siya sa atin mo ang aming puso. Dalangin po namin, Panginoon, na linisin mo kami, Panginoon, sa lahat ng ayaw ng kasalanan. At dalangin po namin, Panginoon, magawin mo kami karapat-dapat para sa pagtutulong sa inyo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hinihiling namin
Manatili po tayo sa kanyang presensya at patuloy po natin na buksan natin ang ating puso para sa pagpupuri sa kanya.
kabila ng mga pagkakasala namin, Panginoon, ay nariyan ka pa rin pa. Tulungan kami, Panginoon, na muli ay ibalik ang init ng pag-ibig, Panginoon. Dalangin ko ng Panginoon sa oras na ito, na patuloy kang kumilos sa bawat isa, Panginoon, at patuloy, Panginoon, ang presensya mo ang siyang maramdaman sa lugar na ito. And we also pray, Panginoon, sa umagang ito, dalangin namin, Panginoon, na hindi kami uuwi, na hindi namin baon ang pinasanay na daladala mo para sa amin. Kaya, Panginoon, buksan mo ang aming mata, puso at isipan, Panginoon, upang makapakinig kami ng iyong salita. Muli, maraming salamat po, Lord God. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Yung burning, oh. Doon na po nakakunik ang church. Hindi pa. Hindi pa po. Hindi pa nagkakasama. Ah, Baka sa next week. Kasi nagbisita niya. Siya pa lang po. Sila na rin inspection. Ano gagawin ko doon? So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Malakas po ako ng mic. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. So, napakasarap nga talaga magpuri sa ating Panginoon kahit na nakapaligid man ang problema. Diba? Basta't ang Diyos ang kasama. So, dumako po tayo sa mensahe ng pagkakaloob. Ayan. So, sisimulan ko na po. Sa talinghagang patungkol sa mayamang hangal. So, ayan po ay nakasulat sa Lucas chapter 12, verse 30 to 21. Kung gusto niyo pong basahin, ayan. Maglaan na lang kayo ng oras para basahin ang mayamang hangal. So, sinabi ni Jesus ang tungkol sa isang tao na sobra-sobra ang kayamanan. So, pinili niya gamitin ang lahat ng kanyang yaman sa mga bagay, katulad ng, para sa kanyang mga sarili. Yan, para sa kanyang pamumuhay. So, mukhang iisa lamang ang kanyang layunin. Kumain, uminom, at magpakasaya. Ang taong ito ay namuhay sa isang maling akala na ang pamumuhay ay dapat sumabay sa kita. Ayon kay Jesus, may mas mahalagang pagkagasusan kaysa sa pagpapabuti ng iyong pamumuhay. Ito ay tinutukoy ni Jesus sa, makibasa po kayo sa akin sa Lucas 12, 31 to 34. Ayan, so makibasa po kayo sa akin. Subalit, bigyang halaga ninyo ng higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ibibigay niya sa inyo ang mga bagay na ito. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama ang binigay sa inyo ang kaharian. Ipagpigilin ninyo ang inyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nauubos. Do'y walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. 34. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Purihin po ang salita ng Panginoon. So ikaw ba ay isa sa taong may sobra? Ayan, so kung kumakain ka raw sa labas,
ikaw ay merong sobra. Kung ikaw ay may bisyo, di ba? Ano ba yung mga bisyo na yon? Ibig sabihin, meron kang sobra. So, kung meron kang mga damit sa bawat panahon, aktibidad, meron ka pa rin sobra. So, aminin natin na meron talagang sobra. Kaya lang, di ba, inilalaan natin sa ibang bagay. So, narito ang isang tanong na maaaring hindi mo pa naitatanong. Pero, itinanong ni Jesus, bakit mayroon kang sobra? Bakit mayroon kang sobra yaman? So, ang sagot ay malinaw. Mayroon kang sobra upang parangalan ang Diyos sa pamamagitan ng tapat na pagbibigay. Ang tapat na pagbibigay ay ang pagbibigay para sa gawain ng kaharian ng Diyos. Paano ka magbibigay sa kaharian ng Diyos? So, nabanggit kanina sa talata, 33, ibigay sa mga nangangailangan. Napakalaki ng mga pangangailangan, physical man o spiritual. Nagbibigay tayo upang makatulong sa mahirap. Nagbibigay tayo upang mas maraming tao ang maligtas ng Ebanghelyo ni Jesucristo at maranasan ang kagalakan ng kanyang kaharian magpakailanman. So, tandaan po natin na ang pagbibigay ay hindi tungkol sa pagkawala ng mga pag-aari. So, sinabi ni Jesus na sa pamamagitan ng pagbibigay, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit. At kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. At kung ang iyong puso ay nasa langit, mas iba ang pananaw mo sa mga bagay dito sa lupa. So, atin pong ihanda ang ating kaloob at handog at atin pong ipanalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan, pinupuri, sinasamba ka namin. Salamat Panginoon sa mga biyayang pinagkakaloob mo. Salamat sa lakas at sa iyong pag-iingat. Patuloy niyo pong buksan ang aming mata kung makita ang mga pagpapalang galing sa inyo. Give us the strength and courage to do what's needed to do today. And help me to prioritize the things that matter most. Salamat Panginoon. Ito po ay binabalik namin. May paburit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo po ay masaya magkaloob para sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon para sa pagbibigay ng mensahe. Ngayong umaga, ihanda po natin ang ating mga tenga sa pakikinig ng mensahe ni Pastor O.J. Manu. Palakpan naman po natin ang Panginoon sa Holy Pastor. Hello, Mike. Yeah. Okay, good morning po sa bawat isa. Good morning. Magandang umaga. Tagalog. Okay, so muli ay kagalakan tayo magkasama sa gawain na ito at sa ating panambahan. Tingin ng Diyos sa kanyang banal na presensya sa ating panambahan kanina. Tunay ang Diyos ay nakakasama natin sa lahat ng Biblia. For wherever two or three gather in my name, there am I in their midst. So, kanina ay naranasan natin ang kanyang presensya sa ating pag-aawit. Amen. So, muli ay nandito tayo ngayon upang pag-aralan or ating pong pagtulayan ang salita ng Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ay pinamagatang living by the Word of God. Amen. So, basahin po natin ang mga talata mula po sa aklat ng Josue o Joshua sa English. Sa Old Testament po yan, if you have your Bible or e-Bibles on our screen. Basahin po natin ang Joshua chapter 1 verse 1 up to 9. Amen? Ayan, kita ba natin? Okay. Sige, basahin natin sa aklat ni Josue. Nawala po yung Bible. Ayan, pala nawala.
Ayan, sa English, magkaiba siguro muna sa atin yan. Ayan, Joshua chapter 1, verse 1, starting verse 1. Sa King James Version, sabi, ano ba yan? NIV. NIV ba yan? Sige, NIV lang. Sige, tingnan natin sa NIV. Ha? Para pala. Pero sige, King James na lang ako eh. Pwede rin naman. Okay. Sa Joshua chapter 1 says, Now, after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spoke unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister, and saying, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of Hittites, and unto the great sea toward the going down of the sun, shall be your coast. There shall be no man be able to stand before you all the days of your life, as I was with Moses. So I will be with you, I will never leave you nor forsake you. Be strong and of good courage, for unto this people shalt thou divide in the inheritance of the land. And to all the law which Moses my servant commanded thee, turn not from it to the right and to the left, that thou may prosper wherever you go. Verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate unto it for day and night, so that you may be able to do everything that is written in it. For then thou shalt make thy way prosperous, then you shall have good success. Verse 9, Have not I commanded thee, be strong and of good courage, be not afraid, be not dismayed, for the Lord their God is with you wherever you go. Amen. Purihin ang Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat yung mga salita at dalangin, patuloy mong pagsama ng isang Espiritu sa ating pag-aaral ng kapangyarihan salita. Ikaw lamang siya may taas at matakila sa mga oras na tayo. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Okay, palakpakan nga natin ng Panginoon. Amen. Praise God. So now we are talking about the Word of God. The most powerful Word of God. Amen. Everything was created through the Word of God. Amen. Maalala natin, sabi sa Genesis, and the Lord said, let there be. And everything was made. Let there be light, let there be night and day, let there be, let there be. So, yun yung nandoon sa the creation in Genesis. So, meaning to say, as we talk about this, the Word of God, ito ang pinakamakapangyarihang sandata o paraan kung paano ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay. Kaya naman, even all of us were created through the powerful Word of God. Let us make man in our image and likeness. So it is always through the powerful Word of God that everything was created. Amen? Kaya nga ngayon, ano dapat natin pag-usapan? Napakahalaga po sa buhay natin ngayon. Bilang mga mananampalataya, ano ang importansya ng salita ng Diyos sa buhay mo? What is the importance? Gaano kahalaga? Napakahalaga po. No? At yan ang pag-aaralan natin maya sa atin. How to live by the Word of God. That's why our title is Living
by the Word of God. Amen? Marami po kasi ngayon na lumalabas ng mga iba't ibang katuruan, especially those just recently, I mean, mga social media ng mga blasphemous na teaching about the Word of God. So siguro napanood niyo, no? Most of you ay nakapanood yun. Na si Yahweh ay masama at si Elyon ang mabuti. Alam, may napanood din gano'n. So, that's why we need to be very careful of understanding about the Word of God. For us to understand the Word of God is truly by living on it. Kung paano mo maunawa na lahat ng bagay kapag ka nararanasan mo. Di ba, minsan pag nag-aaral ka sa kolehiyo, tapos ka ng isang kurso by theory. Pero pagdating ng application, hindi ganun ka marunong ka. You still need to have an experience about that course or your profession. Amen? So doon mo pa lamang lubos maunawaan kapag ka nai-apply mo na, nararanasan mo na, or naipapamuhay mo na. So ikaw ay masasabing ganap na ingenyero o isang doktor kapag naranasan mo na mga practices about your own profession. Amen? Likewise in our lives, if we really want to understand about the Word of God, we need to live by the Word. Amen? Kailangan ipamuhay. Kailangan maranasan mo sa buhay mo ang salita ng Diyos. That's why living by the Word of God. So ito yung nais natin usapan. So binasa natin, ang ating key verse dyan ay yung verse 8. Okay, yung verse 8 ng Joshua chapter 1, verse 8. Sabi lang, this book of the law, yung Word of God, yung Bible, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, then you will have good success. So marami tayo pong babanghayin sa verse na yan mula doon sa Joshua chapter 1, verse 8. Amen? So yung ating binasa, kung ating bibigyan ng babalikan, ng background, namatay na po si Moses at ang kanyang lingkod ng ministro, ang kanyang pinagpasahan ay si Joshua. Okay, so alam natin yung history. So si Joshua ngayon ay kinausap ni Yahweh. Again, babalikan natin yung napanood natin sa social media, sa Facebook, na si Yahweh daw ay masama. At ang mabuti ay si Elyon. At yung Diyos ng Old Testament ay masama at ang Diyos ng mabuti ay yung sa New Testament, which is the Lord Jesus Christ. So medyo nakaka-confuse, no? Pero dito ang nagsasalita, sabi, kinausap ni Yahweh itong si Joshua. Kaya medyo malabo talaga, no? Parang magulo ang kanilang mga pagkakaunawa. Kaya mahalaga na pag-aaralan natin ang salita ng Diyos. It talks about the direction and instruction of God to Joshua. That's the Word of God. It gives us instruction and direction. Depende doon sa anong gusto mangyari ng Diyos sa buhay natin. Kaya doon sa binasa natin, ganito ang gagawin mo, aakayin mo ang bansang Israel. Do not turn to the left or to the right. Ang sabi doon. Then, ang lahat ng maapakan ninyo, ng inyong mga paa, ng yapak ay magiging sa inyo. So, walang pwedeng humadlang sa iyo. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, I will never leave you nor forsake you. Sabi niya. Okay. So, yun ay tumutukoy doon sa mga habilin through the Word of God. So, likewise in our lives, napakahalagang meron tayong guidance sa ating pagpapatuloy ng ating lakbayin sa buhay. Ano man larangan tayo naroon, yung gabay, katulad ng sinabi dito, kung paano tayo ay magpapatuloy. Amen? So, living by the Word of God. So, yun po ang mahalaga, no? Na meron tayong naging gabay mula sa salita ng Diyos. Kaya kinakailangan ay
matuto tayo na kilalanin at respetuhin ang salita ng Diyos sa ating buhay. Maraming mga tao ang hindi ganoon respected ang salita ng Diyos. So most of the time, they just want the benefit of the Word of God into their lives, but not to obey the Word of God. Gusto lamang nila ipapabor sa kanilang mga naisip sa buhay kapag ang salita ng Diyos ay wari ba'y hindi ayon sa kanilang ginagawa, ay hindi nila ganoon sinusunod. Kaya dito ipag-aralan natin, paano nga ba dapat natin ipamuhay ang salita ng Diyos? How should we live by the Word of God? Amen? So, we should always remember the word Rema. Sabihin natin, Rema. Rema. R-E-M-A. Okay? We should always remember the word Rema in living by the Word of God. Talking about the acronym word of Rema. Ito natin mag-usapan ng bawat outline. Okay? So, how should we live by the Word of God? Number one, in the letter R of Rema. Okay, thank you. So, number one is receive the authority of God's Word. So, from the word Rema, acronym, yung number one is letter R. Handa natin. How should we live by the Word of God? Number one is letter R. From the word Rema, receive. Sabihin natin, receive. Yan. The authority of God's Word. Most of the time, people are just maybe reading the Bible but not receiving the authority. When it comes to saying the authority, maybe all of us are reading the Bible, but we are not really receiving. We are not really accepting the authority of it into our lives. Madali na magbasa para ka nagbabasa ng comics o ng anong babasahin. Pero when it comes about the authority, yung kapangyarihan, yung kagustuhan ng Diyos mula sa Kanyang salita para sa atin, hindi natin tinatanggap. Yan po ang nagiging kalagayan. Amen? So that's why we are not really living by the Word of God. Okay? So, receive in Joshua chapter 1 verse 8a. Yung sabi dyan. Anong sabi? Joshua 1:8, letter A. This book of the law shall not depart from your mouth. Shall not, meaning to say, hindi dapat nawawala. Meaning to say, dapat nasa iyo. Amen? Shall not depart from your mouth, meaning from your own personal being. You need the Word of God, or we need the Word. We need to receive it as also as well as the authority of it, of the Word of God in our life. Living by God's Word starts if we receive or take God's Word into our lives and not depart from our mouth. Ano mga sabing namumuhay ka sa salita ng Diyos? Hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Hindi mo nga tinatanggap ang salita ng Diyos. Hindi mo ina-acknowledge itong kanyang otoridad na siyang dapat nasusunod. The Bible will serve as a guide to us only if we accept or receive its authority over us. Kung talagang tinatanggap mo. Daling sabihin yan. Kahit yung 10 Commandments, nabasa na naman ng lahat ng tao. Alam na naman, bakit hindi nasusunod? Hindi natin nare-receive or na-accept ang kanyang authority sa ating buhay. Okay? So, receive means in dictionary form, acceptance, abide, or take, or absorb, or believe. That's the way we live by the Word of God. We need to receive. We need to accept, or we need to abide in the Word of God. We need to take, or absorb, or believe. Yun yung mga meaning, no? According to the dictionary.
And if you didn't receive it, you are respecting it into your life. Igalang natin ang kapangyarihan at kapahayagan ng salita ng Diyos sa ating buhay. Otherwise, kung hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos. This is about our attitude toward the Bible. Amen. God's word in the Bible is the final authority. Sabihin natin, final authority. Final authority. Yan. Over our. Alam niyo ba, ang batas ng tao, kahit yung sa ating hukuman, ang pinagkuhanan po niyan, yung batas na yan, yung ating mga constitution, even sa US or every part of the world, especially the Christian country, yan po ay kinuha din sa Biblia, sa Bible. Yan din kinuha ang batas. Saan naroon yung moral standard of God, the highest moral standard. So doon ibinase ang pamantayan ng batas ng tao. And then, that's why that God's word is the Bible. In the Bible is the final authority. Maaaring ang tao makalusot sa batas ng tao, pero sa batas ng Diyos, sabi ng marami, hindi tayo makalulusot. It is the final authority. It is designed to show you the way of salvation. It is designed to show you how to live life successfully so that the end result is good. Kaya pag narinig natin yung success, palagi natin iniisip kaagad pera. Pag sinabing successful, prosperous, pera kaagad ang iniisip. Hindi po. It will depend on how we accept or receive the authority of God's word in our lives. Hindi nagiging matagumpay ang tao. Kahit sino pinakamayaman sa mundo, naging pinakamayaman at the end of their lives. Sasabihin, siguro nababasa niyo minsan sa mga sa Facebook yan. Yung magsasalita sa ito, dating mayaman. Itong dating mga billionaires. Sasabihin nila, sa kabila ng yaman, kulang pa rin ang kanilang buhay. Dahil nawala sila ng panahon para sa Diyos. Amen? So wala pa rin. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos ay tinatanggap natin. We need to receive the authority. So sabihin natin, tinatanggap mo ang salita dahil binasa mo, pero hindi mo naman tinatanggap ang kanyang authority. Yung kapangyarihan na siya ang masunod. Karaniwan, kahit nabasa na natin sa Bible, hindi pa natin sinusunod. So we are not accepting or receiving its authority. Amen? Sabi, mag-ingat tayo sa anumang mga katuruan na nababasa or natutunan natin sa sanlibutan. Sabi ng Colossians 2 verse 8, beware lest anyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the tradition of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. Sa Tagalog version niyan, meron kayo mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabulong pandaraya, ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. So, napakahalaga ng pagkilala sa otoridad ng salita ng Diyos. Ng kahalagahan ng ating buhay na numuhay tayo ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Upang hindi tayo mabihag, sabi dito, malinlang ng sanlibutan ng mga filosofiya. Kasi mga tao ngayon, sabi nga, in the last days, there will be terrible times. Maglalabas kaya ngayon, naglipanan na ang mga taong sumusuway. Sabi nga, those, the son of disobedient. Sila yung mga, kaya nga doon, ang kalagaan ng salita ng Diyos, dapat natin pinigilan sa ating buhay. Dito sabi ng filosofiya, ito yung mga pangatuwiran ng mundo. Dahil naman gusto nilang i-justify ang kanilang mga ginagawa, lalabas ang tinatawag na philosophy or filosofiya. Diba? Yung mga homosexual, minsan ginagamit din nila ang Bible. Alam mo, si David, bakla. Ang sabi, kasi si David daw, kung babasahin sa Bible, meron kaibigang matalik, ang pangalan si Jonathan. Basahin niyo sa Bible, sa Book of Kings, no? Talagang magkaibigang matalik. Si Jonathan ay anak ni Haring Saul. At si David naman ay nagdiktot kay Haring Saul. Basahin niyo yung history, no?
naging matalik na magkaibigan. Meron may nakalagay doon na there was one time na sa kanilang pagkikitang muli ay na-miss na bawat isa mula sa giyera at nang malaman ni Jonathan na buhay, siyempre natuwa. Sila'y nagyakpan. Kita niya, nagyakpan, parehong lalaki. At hinalikan. Hinalikan pa. O, di pa pula. Ganon ang pagkakaunawa. So mag-ingat tayo. Isa, ganyan ang mga pangatin na. Eh, yung napanood natin sa nakaraan lang eh. Yun daw prutas eh. Hindi naman daw talaga prutas yun. Baka naman hindi talaga prutas. Baka naman nag-sex. Sabi, di ba napanood yun? Diba? Sari-sari mga filosofiya ang pinalalabas. Mag-ingat tayo. Mga kapatid, we need to live by the word by accepting the authority. Pag sinabing authority, sino lamang ating susundin? Ito bang sinasabi ng mga ito o yung sinasabi ng salita ng Diyos? That's the way we accept it, the authority. Kung sino susundin natin. Amen? We need to receive the authority, God's word, for us to live by the word. Amen? So, yan po ang kalagayan ng sanlibutan ngayon. Ng tao ay ang nais na nila sa Biblia ay yung sang-ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Amen? That is why the Bible set us, the Word of God set boundaries that are established by God as to what is right and acceptable for us. So, sabi doon, do not go to the left or to the right, may boundary. Meron tayong gabay, meron tayong guidance. Hindi tayo pwede dyan, hindi tayo pwede dito. Talagang meron gano'n. Kaya kung hindi mo masusunod yan, then you are not really living by the Lord. Eh Lord, ang dami natin katwiran. Kailangan pumunta sa left. Kasi, ang dami natin katwiran. Kailangan pumunta sa right. Eh sabi nga, go to the left or to the right. Go straight. That's the way we live by the word. By accepting or receiving the authority. Kung hindi mo susundin, then you're not receiving the authority. You are always obeying or accepting your own authority into your lives. Amen? And it's a fatal mistake if we think that you and I can simply ignore what God has told us to do. Kaya napakalaking bagay. Tayo namumuhay talaga, susundin natin. We need to receive the authority of God's word into your lives. Amen? The Bible is a revelation of God's ideas. Ito natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos sa ating buhay? Kaya doon sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9 it says, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Iba ang pananaw karumihan ng Diyos. Kaya kung gaano kataas ang langit, ganun din kataas ang kanyang pang-unawa at karunungan kaysa sa atin. Kadalasan hindi natin sinusunod. Kasi mas marunong pa tayo sa Diyos. Sinabi ng huwag sa unbeliever. Sinabi ng huwag sa ganito. Pinagpipilitan to. Hindi, pastor, born again ko na lang. Kaya hindi natin naisasagawang mamuhay through receiving the authority of God. We need to receive, we need to accept. It is the final authority. In 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17 it says, "All scripture is given by inspiration of God and is profitable to doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work." See? Paano tayo nagiging good? Paano tayo nagiging complete? It is through the scripture, the Bible, that the man may be complete, thoroughly equipped
for every good work. Kasi yun ang laban ng buhay. Ano ba ang laban ng buhay? How can we do good works in the sight of God? But the Bible says, no one does good. Nobody, for all have sinned. That's why that is the battle. Yun po yung laban. Kailangan natin gumawa ng buhay sa Panginoon. Paano natin magagawa? Sa pamamagitan ng otoridad o pagsunod natin sa banal na kasulatan. No one is perfect, yes. But if you will obey the word of God, then you will be set as righteous in the sight of God. Kasi may sinusunod ka. Meron kang pamantayan. Kaya namamali ang tao kapag hindi sinusunod ang manual. Sinabi na doon sa manual, 110 volt, sinaksak pa rin sa 220. Pagdating ng padala galing sa abroad, uy, may padala, bagong-bago, saksak. May nakalagay na direction, 110 lang, sinaksak agad. See, hindi mo sinunod hindi namali ka talaga. Meron din po sa buhay. Mamamali ka, sasabo, 110 lang Nakaraniwan sa buhay ng tao, sabo. Ganyan sabo. Ay, hinahuli sa Facebook, hinahuli ng polis mo. I am God. I am God. Sabo. Diba? So, mahalaga po, kilalanin ang otoridad. Our attitude towards Scripture must be one of respect and high regard. Igalang ang salita ng Diyos. Okay, number 2. On how we live by the Word of God. Number 1 is by receiving. Receive the authority of God's Word. Number 2 is letter E. Entertain the revelation of God's Word. Yan. Ganda po yan. Okay? So, doon sa word Rema, meron tayong letter R, receive, letter E, entertain. In Joshua chapter 1 verse 8 again, letter B naman, masunod. Joshua chapter 1 verse 8b, this book of the law shall not depart from your mouth. And then letter B, but you shall meditate in it day and night. Sabihin natin, meditate. Meditate. Yeah. So, entertain the revelation of God's Word. What is the meaning of entertain? Pag nakita natin yung word entertain, is kagad natin yung mga entertainment, yung mga ganun. So, if you will look at the dictionary, what's the meaning in dictionary about the word entertain? It also means to show hospitality or care, or in synonyms, it means that to take care, or to study, or to meditate. Yeah, yan po ang meaning ng entertain. It also means to spend time to. Diba ganun, pag nag-entertain ka na sinuman, nag-spend ka ng time, naglalang ang oras sa kanya. That's entertain. No? You are spending your time onto it. Likewise, if we want to live by the Word of God, we need to first receive its authority, and also letter E, by the word, from the word Rema, is to entertain its revelation. Ano yung nire-reveal sa'yo ng Diyos when you read the Bible? You need to entertain it. Di ba gano'n? Parang pag nakikipag-usap ka sa bata daw, pag nakikipag-usap ang bata sa iyo, i-entertain mo. Ay, teka, huwag ka magulo, may ginagawa ako. Ganun ba? Hindi. In proper psychology, child psychology, kailangan daw talaga magkalinga, entertain mo. Amen? Para may matutunan ng bata, mapil niya na yung tamang mga attitude at mas maunawaan niya kung anong sagot. Amen? Likewise, in the Word of God, if you want to live by God's Word, receive its authority, number 1, letter R, receive, and then number 2, entertain, also means meditate. Kaya sabi na sa binasa natin, but you shall meditate in it day and night. Kung nababasa ang Bible, hindi ba sa binasa mo lang ng parang comics na dinadaanan mo? You shall meditate. You need to spend time or entertain the Word of God into your life about its revelation. Amen? Magbulay-bulay sa salita ng Diyos, engage the Word with your mind. Read it, study it, ponder it, meaning for your life. That's the way
you entertain the revelation of God through the Bible. Ha? Pasilin po natin, God's revelation is through the Bible. Wala na po tayong dapat tanggapin fresh revelation from God o yung merong binunong sa akin si Lord. Ang sabi ni Lord sa akin kagabi, nangusap si Lord sa akin. Wala na po ganun. Nangyari lang po yan nung panahon ng Old Testament sa mga propeta. Pero sa panahon po natin ngayon, may mga nagke-claim. Marami po, mostly sa mga Pentecostal theory. Mag-ingat po tayo. Diba may mga ganyan? Nangusap sa akin si Lord. Ikaw daw ang mapapangasawa ko. Di ba? May mga ganyan. Mag-ingat tayo. You need to live by God's word. First to receive the authority and then entertain its revelation. It's important. What the Bible reveals to us, the Word of God. You need to spend time, meditate, entertain the revelation of God. Pero most of the time, sino ini-entertain natin? Most of the time, sino ini-entertain natin? Aminin. Pag-gising pa lang sa umaga, ano na ini-entertain natin? Cellphone na. Facebook na. Baka may nag-chat na. Baka may latest na kay, sa mother ni Yulo. Diba? Baka nag-sorry na. Diba? So we entertain a lot of things in our lives rather than the revelation of God's word. That's how we live by God's word, by the word of God. You shall meditate in it day and night. Okay? Another meaning is to study, pag-aralan natin. So how to meditate or study God's word? How to meditate or study God's word? Ang sabi niya, number 1, Rhema word. Yung tinatawag na Rhema word. Nalagay mo, how to meditate or study God's word. Ayan. Okay? So, Rhema word, it means what is the scripture saying? Sa tinuturo ko po sa training natin dun sa SOL na turo ng sa time. Okay, Rhema word means what is the scripture saying to you when you read the Bible? That's how to meditate or study God's word. Okay? The biblical interpretation and not your own personal interpretation. This is how we meditate about the revelation. What the Bible, the Word of God, reveals to you. Karaniwan po kasi ang tao, pag nagbabasa ng Bible, ang sabi ng karamihan, ano ba itong verse nito ang aking interpretasyon dito ay ganito. Hindi po gano'n. Okay? Kung magbabasa tayo ng Bible, it is not through your own personal interpretation, but through the biblical interpretation itself. Not your own. Kapag inunawa mo yung sariling araw, kahit na sinabing, huwag kang papatay, huwag kang nanakaw, hindi, pwede naman Basta ibibigay ko sa may hirap, para ako si Robin Hood. Di ba? The interpretation yan. Patulad ng sinasabi ng mga ilan. Alam mo, yan namang ang interpretasyon ko dyan sa sinasabi sa Biblia na huwag kayong magkakaroon ng mga rebulto tungkol sa inyong pagsamba, tumutukoy niya sa mga hayop. Yan ang interpretasyon niya. Pero ano sinasabi ng Biblia? Talagang huwag kayong magkaroon karaniwan, ibang interpretasyon doon ng tao. Pero ang sinasabi ng Biblia mismo, yun lang. That's the only biblical interpretation of it. That's the Rhema word. Kung ano lang sinasabi niyan. Okay? Hindi tayo mga matwiran. That's how we meditate. Huwag mong ipairalin ang sarili mong pangunawa. Tignan mo kung ano sinasabi ng Biblia. Sinabing magbasa tayo ng Biblia, meditate on it. Yung iba, ang gagawin sa meditate, transcendental meditation. Iba naman ang pagkaunawa. Diba? So, kaya mahalaga maintindihan natin how we really entertain the revelation or meditate on it. Okay? So, biblical interpretation is important, not your own personal. Or the reflection, what reflects to you, or what's God's revelation from His Word. Okay?
Or number 2, meditate. When you say meditate, study it repeatedly. Ulit-ulit. That's how we meditate or entertain. Ulit-ulit, parang nagre-review. Di ba pag nagre-review ka sa school, may exam. Naku, may exam na. Kailangan makabisa ko, mapag-aralan ko, ma-review. Kaya kailangan pipiliin ko yung mga matataas na points. Ulit-ulit yung i-review niya. Di ba gano'n? Pag nagkakabisa tayo, lalo na yung mga enumeration, maraming points yun. Pag nakabisa ko ng 10 ito, kabisaduhin ko kagad niya. Di ba? So that's how we study. The same thing in the Bible. Is that the way you study or you read the Bible, you meditate? O yung hindi ka nga nagbabasa ng Bible, paano mo meditate? You're not living by the Word of God. At hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos, so therefore you are not a Christian. Yun ang mabigat. You're claiming to be a Christian, but you are not living by God's Word. You're reading the Word of God. Kaya kung totoo ang Kristiyano, dapat namumuhay ka sa salita ng Diyos. Through reading, meditating, sabi niya, muna, receive, then entertain. Receive the authority, entertain the revelation of God's Word. Nasusundan mo ba natin? Amen. So napakalaga, meditate. Then number 3, sabi diyan, entertain God's revelation by spending time in reading the Bible. Sabi ng Panginoon sa Matthew 11:28, come unto me and learn from me. I will give you rest. Diba? Sabi daw, babasahin na. Okay? So mahalaga, kabisaduhin. Kung kinakailangan kabisaduhin natin, at least, kabisote ka, may alam pa sa Bible. Somehow, pag naalala mo, dahil kabisado mo, magiging gabay sa iyo. No? Kaya si Soriano, kabisote yan. Si Eli Soriano. Pero somehow, at least may alam siya. Isa, pinipitasan natin eh. Hindi naman tayo ibig sabihin ni Kapil o whatever, no? Pero at least kabisado niya Bible. Whatever happens, nasa isip niyo. He meditated it before. That's why nandun lagi yung guidance. Kasi alam niya, sabi ng Bible, ganito eh. O di may gabay sa kanya. Eh tayo, hindi natin binabasa, paano makakabisa? You are not meditating, you are not entertaining the revelation of God. Amen? So, pagsikatan natin. Yung kailangan makakabisa, malaman, maunawaan natin lahat. Naalala ko na sa inyong kwento, magkukwento muna ako. Kilala niyo po ba si Benjamin Franklin? Isa sa greatest inventor sa ating kasaysayan. Marami siyang mga na-invento. Ito mga na-invento niya, electricity at marami pang mga, okay? So siya daw, dahil sumikat na, most of the time, naiimbitahan siyang magsalita sa maraming mga universities para siya ay, at doon ay dumadalaw maraming mga scholars. At dahil ayon sa kwento, sa kapupunta ni Benjamin Franklin, meron siyang driver. At siyempre, yung driver, kada punta, kasama lagi, nakakapakinig ng pagtuturo ni Benjamin Franklin. Sa maraming pagkakataon na, hindi na mapila. Ang sabi ng driver, alam niyo sir, sa dalas ng pagkakakinig ko ng mga tinatapit ninyo, alam ko na tinuturo niyo. Sabi ng driver. Diba? Oh, talaga ba? Ate, mabuti naman. Kung gusto niyo, sir, sa susunod na session na na conference, ako na tuturo eh. Driver. Aba, talaga ba? Kaya mo ba? Oo, kaya ko, sir. Kami sabi na eh. Lagi ko naririnig eh. That's the way we meditate. Lagi eh. Tayo ba, lagi ba natin binabasa ang Bible? Pero sa sabi, alam mo na, sir. So, ayon sa kwento, whether it is a joke or what, sabi nung ni Benjamin, sige nga, ikaw naman magturo. Sabi daw, kaya nagturo siya. Tinatawagan ko si Mr. Benjamin Franklin. Pumasok na, pumunta na sa tablado si driver. Hindi naman alam ng mga tao kung sino si Benjamin eh. Pasahan nila, Benjamin. Nagturo, pareho-pareho, alam na alam. Palakpakan ng mga tao, galing. Eh kasi lagi niya naririnig, yun talaga. Kung ano pinagsasabi niya nakakaraan, yun din. Di ba? Ay, di ang galing. Kabisado. Matalino. Eh, may nagtanong. Medyo mabigat. Nagulat si driver. Tika, kuyatalo niya, nabago na. Dahil matalino siya, pakinig kay Benjamin. Nakaisip na paraan. Alam niyo, ang inyong katanungan ay napakadali lamang.
Kahit ang aking driver, kaya sabihin yan. Tinawag si Benjamin Traveler at pinasagot. You see? So what's the point? What's the point? There's a time of entertaining the thoughts and the lesson. Likewise, if we entertain the Word of God, marami kang paraan eh. No? Or the point is, tumatalas ka. Lumalaki. Amen? So that's it. No? Kailangan natin i-entertain or meditate the Word of God into our lives. Ulit-ulit, basahin mo, pag-aralan mo, umattend ka ng mga Bible study. That's why tayo po ngayon ay magsaset ng doctrinal teaching every Sunday, let's say. Hindi mo tayo makapag-usap mamaya, but then sa mga maybe the next Sunday or so on, kakaroon tayo ng doctrinal studies. Okay? Para mas alam natin ang sinasabi ng Biblia. Okay? Kaya ang sabi dito, we must read or we must engage the Word in our thought and to our life on a regular basis. So we must engage the Word in our thoughts and to our life on a regular basis. Or we must read the Word that we will know what it says. We must study its contents, we interpret it rightly, we must ponder it, apply it to our daily decisions. Kaya sabi ng 2 Timothy 2:15, study to show thyself. Yan. Approve unto God. Study. Inuutosan tayo mag-aral. Okay? A workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yung hindi ka na mahihiya na sumagot. Kasi alam mo na eh, tama. You are rightly dividing the word of truth. Itinatama mo. Sinasaayos mo sa iyong buhay. Kaya napakalaga. We need to spend time in reading God's Word by entertaining the revelation of God's Word in the Bible. We need to heed. Sabi doon, hide the Word in your heart on a daily basis and it will be there when you need it. Sabi ng Bible sa Psalms chapter 119 verse 11, your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Gusto natin makasunod at hindi magkasala, somehow hindi mo tayo perfecto, we need to heed the Word of God. Put it into your heart, in your mind and soul. That's the way we can live by the Word of God, by having entertained it into our lives, meditating the Word of God. Amen? So number three, we live by God's Word. Number 1, receive. Number 2, entertain. Number 3, letter M, maintain. Maintain. So that we could complete the word rema, the word letter M. Maintain the revelation of God from His given. You receive it, then you meditate it, you entertain, you study it, and you learn from it. Then what's next? You need to maintain. Panatilihin mo. Marami pong nag-aral, natuto, pero hindi nagpatuloy. Ang sabi ng Bible, ang manatili hanggang wakas, maliligtas. Eh, natutunan mo nga nung una, hanggang kalagitnaan ka lang, hindi ka nagpatuloy. Di ba, wala rin. Okay? Maraming mga naging honor ng student ng elementary and up to high school, ay nagloko. Hindi nagpatuloy. Hindi rin nakatapos ang college. Bali, wala. Di ba? So dapat maintain, pinagpapatuloy natin. Sabi doon, maintain the revelation of God's from His given word. In Joshua chapter 1 verse 3, letter C naman. Okay? Sabi niyan, this book of the law shall not depart from your mouth. Yung sabihin, receive, but you shall meditate in it day and night. Entertain. And then number 3, that you may observe to do according to all that is written in it. Ibig sabihin, para maisagawa mo. You need to maintain it. The revelation of God. Paano mo maisasagawa kung hindi nagpapatuloy
na yung salita ng Diyos ay nasa buhay mo. Nauunawaan ko ba natin? Makakasunod tayo, no? So maintain. Okay? Maintaining God's law in our lives causes us to live by the Word of God. Kung hindi mo maintain, then it's nothing. Nagsimula ka ng maganda, bali wala rin. Kaya kung magsisimula ka ng maganda ka, dapat maganda ka hanggang huli. Amen? Hindi mo katabi mo, maganda ba? Dapat hanggang sa tapos niya, sa wakas. Ha? Makagandang huli niyan eh. Hindi pala yan yan. Okay? So, maintaining God, so ipamuhay ang salita ng Diyos. Maintain in dictionary form means to continue or to persevere. Yan. So, another word for that is persevere. Magandang halimbawa rin. No? Persevere or to keep it up. Kaya pag meron mga congratulations, keep it up. Sabi lang, sabihin, maintain it. No? Magpatuloy ka. If you want to live by God's word, by the word of God, maintain the revelation. Yung manatili sa isip natin ang ating mga natutunan at nabasa. And then persevere on it. Mabigat ang pananatili. Pero we need to persevere. We need to maintain it. In order for us to maintain, we need to persevere. Pagsikapan natin. No? Mahirap talaga. Alam niyo, napakahirap. Ang hirap, magbasa ng Bible, at yung inaantok. Ang hirap, no? Dahil merong struggle. Instead that you are reading the Bible, you are reading the chat group messages. You are watching those reels and videos from the Facebook. So mahirap talaga. It's a struggle. It's a battle. Amen? But you need to persevere. You need to maintain. Labanan mo. No? Kailangan mong ipanatili yan. Otherwise, nanalo yung sa Facebook. Amen? Hindi ka makapamumuhay. Paglabanan mo yan. Turuan mo sarili mo. First thing in the morning, mula ngayon, magbigay ka na ng rules. Paggising mo sa umaga, ang gawin mo, itago mo si cellphone mo. Itago na sa boat, sa magdamag. At paggising mo, wala talaga. Paglabanan mo yan. Amen? So maintaining or maintain the revelation of God from His Word by persevering on it. Paglabanan natin, ganun talaga ang paglalakbay sa buhay, pananampalataya. Merong paghihirap, merong pag-iis. Alam niyo, ang buhay daw, ng landas daw ng buhay, patungo sa buhay na walang hanggan, ay ipinakita sa atin ng Bible na merong dalawang landasin. Merong maluwag at merong makipot. Doon sa makipot, mahirap doon, masikip. Ayaw ng marami doon. At mas maraming tumataas sa maluwag, walang tumipigil sa kanilang kagustuhan. Kaya doon sila nagdadaanan. Yung tinatawag na maluwag at makipot na daanan. Doon sa makipot, masikip, yun yung daanan ng landas ng buhay na nagtitiis ka ng paghihirap alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos sa buhay. Ngayon, kung ayaw mo nang ang taong maghirap, doon sila sa maluwag. Kaya kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, ang ibig sabihin po niyan, dumadaan tayo sa landas ng buhay doon sa maluwag na daanan. Kaya ayaw natin dito nagbabasa tayo ng Bible. Kaya dito na lang. Maluwag. Hindi ako pinipilit. Walang pilitan. Iba ganyan ang mga tao. But the Bible teaches us. Pinipilit tayo ng Biblia, ng salita ng Diyos. Basahin. Ang sabi pa nga, meditate. Hindi nang basa-basahin. Di ba pamimilit yan? Utos ng Diyos yun eh. Ay, ang hirap naman dito sa landas na ito. Pinipilit ako. Dito na lang. Maluwag ang batas dito. Dito na lang ako. Saan kang landas dumadaan? Sa landas ng Diyos. Are you receiving the authority of God? And are you entertaining it?
into your life about His revelation? And number 3, are you maintaining the revelation of God into your life for you to live by the Word of God? Amen? Panindigan mo ang pagiging Kristiyano mo. Remember that a true Christian are those born again in spirit. Iba yung topic natin the last time na nag-speak about spiritual river. Aalala nyo? Okay? There's no such thing. Ano ba yun? Remember that a true Christian are those born again in spirit. And there's no such thing as a non-born again Christian and a born again non-Christian. Sa Baliktaran, no? It's same as unbiblical. Ayan. Okay? Ano po ibig sabihin niya? Hindi mo pwedeng pagpalibalik-tali. Kung totoong Kristiyano ka, you are a born again spirit, that's a true Christian. Okay? If you are Christian, born again ka. Kung born again ka, Christian ka. Hindi pwedeng non-born again Christian o born again non-Christian. Ang pagulo. Hindi po. Huwag mong lituhin ang sarili mo. Kung ikaw ay Kristiyano, dapat ikaw ay na-born again na. Kung ikaw ay born again, of course, you are a true Christian. Kung hindi ka pa na-born again, in your spirit, you are not a Christian. Why? Bakit natin nasasabi? You cannot obey Jesus Christ or the Word of God unless you are born again. Amen? Kaya nga, unless a man be born again, he will not come. He will not enter into the kingdom of God. And to say, he will not obey the kingship of Jesus Christ into your life. That's the meaning of kingdom of God into your life. Naintindihan po ba natin? You need to first be born again for you to be a true Christian. Yan po ang pamatay. Amen? Kaya kung ikaw ay totoong sumusunod, nabuhay na ang espiritu mo. You need to maintain your born again spirit through the Word of God. Parang bagong silang, kailangan padidehin mo ng gatas yan. Kailangan tuloy-tuloy. Hindi pwedeng pabayaan. Hindi ka lalakas, hindi ka lalaki sa iyong pagkatao. Amen? So, life is sustained by feeding upon the Word of God. Your body needs bread, but your spirit, the very core of your being, needs the Word of God to live on. Ano ba yun? Okay? Life is sustained. Okay. Then sa John chapter 6:48, also in John 6:48, Jesus said, I am the bread of life. Your fathers ate manna in the wilderness and are dead. But this is the bread which comes down from heaven, that one may eat of it and not die. That bread is the Word of God. The Word of Jesus Christ. Amen? Our wisdom is found in the Word of God. Kung nais mo ng karunungan, nasa salita ng Diyos na nagagaling ito. Okay? So, also sabi ng John 3 verse 3, you must be born again, and so we live by the Word. If we maintain God's revelation from His Word, and it directs our actions in life. And it will direct our actions in life. Okay. Then, panghuli, letter A. For us to live by God's Word, sabi doon sa word na Rema, letter A, receive, letter E, entertain, letter M, maintain, letter A, apply. Sabihin natin, apply the revelation. Okay? We receive, we meditate, we maintain, and we should apply, of course. Maintain mo, pero how about the application? In Joshua chapter 1 verse 8, sa huli, sa letter D, ang sabi nun, for then you will make your way prosperous, and you will have good success. Okay? Apply the revelation of God
from His Word. How can we apply it? The ultimate application of God's divine revelation is to obey His command. Ano ba? To obey His command of sharing the gospel. Amen. This is how we apply God's revelation. This is the law, the command. Ito yung huling habilin ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Go therefore into all the nation, share the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So how can we apply the revelation? By sharing it to others. What you saw and what you learn, you read the Bible, you meditate, then what next? You share it. You apply it. Amen? Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation to everyone that believe, to the Jew first, also to the Greek. Amen. So pansinin natin sabi doon, ng Joshua chapter 1 verse 8, letter D, for then you will make your way prosperous. Pag sinabi natin prosperous, ang iniisip agad natin ay yung kasaganaan ng buhay o pagdami ng ating pera. Prosperous. Pero kung papasin natin ang kaulugan ng prosperous, ito yung tagumpay, prosper. Or another meaning is success. Pero dito, bakit ganito pagkakabanggit? Sinin natin, balikan natin doon. Ang sabi, and then you will have good success. Bakit hindi na lang kaya, and then you will have success? Hindi nyo ba napansin nyo? Kung kayo magme-meditate ng Word of God, mapapansin nyo yan. Pero kung basa nyo lang, ay, success na nalagay. Pero bakit? Meron munang good success. Meron palang bad success. Di ba? Ano nyo ba? Meron pong bad success. Karaniwan sa ikinapapahamak ng tao kung bakit ang tao nalalayo sa Diyos is because of bad success. Mag-ingat po tayo sa tagumpay na nararanasan natin sa ating buhay. Kadalasan po, iyan ang naglalayo sa atin sa presensya ng Diyos. Si Haring Saul, kaya nalayo dahil sa mga tagumpay na naranasan niya. Kahit si David, sa tagumpay na nararanasan niya, natalo niya si Goliath, natalo niya ang leyon, nalayo siya. It's not a good success. Maybe in the beginning, pwedeng good yan, pero naging bad. Kaya sabi dito, ang bilin, so that you will have good success. Si Samson, tinalo niya lahat. Pati mga leyon, pinapatay niya. Pero kay Delilah, talo siya. You see? Kapatid, if you want your life being a true Christian, live by the Word of God. Remember the word Rema. Amen? What is Rema? Receive the authority of God's Word. Letter A, entertain or meditate. And maintain. And letter A, apply the Word of God. Have we applied? We need to obey the Word of God by sharing the gospel so that we will be prosperous. The only thing Christian life is prosperous and successful is by obeying God's command. And that is God's command. The Lord Jesus in Matthew 28 verse 19 to 20. So therefore go into all the world. Sabi doon, go and make disciples. Share the gospel. Preaching the gospel. Baptizing them. Paano magagawa yan kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Anong ibabahagi mo sa kanila? That's the way you apply. And then you will have prosperous. You will make prosperous life and have a good success.
Beware of your success in life. Share God's revelation with others and let the Holy Spirit do His work on their hearts. In 2 Timothy 4, 2-5, preach the word, be ready in season and out of season. Maghanda sa lahat ng panahon. Convince, rebuke, exhort with all long-suffering and teaching. See, utos po ito, ha? Utos. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Ito na yung nangyayari ngayon. Wala nang sound doctrine. Wala nang pure na pagkaunawa sa Biblia. But according to their own desires, dahil kung ano lang gusto ng tao, susundin nila. Kahit na may sinasabi ng Bible na hindi dapat. Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Makikinig na lang sila doon sa mga guro o sa mga mangaral na gusto nilang pakinggan. Like for example, sa panahon natin ngayon, yung mga prosperity teachers and prosperity preachers. Yung pagpapalay ka, no? Manalig ka, maniwala ka na ang buong universe ay pakikuyos ng Lord para masunod ang hangarin mo, ang pangarap mo sa buhay, na ikaw ay yayaman. Di ba gano'n? Kadalasan kay Joel Austin, maririnig mo yan. Mag-ingat tayo. Those are prosperity gospels kung tawagin. Okay? So, sabi na, they will heap up for themselves teachers. Yung gusto lang nila pakinggan. And they will turn their ears away from the truth. Ayaw na nila sa katotohanan. Gusto nila, eto, dito na lang tayo. Yayaman tayo dito. Okay? And be turned aside to fables. But you be watchful in all things. Endure afflictions. Ano yung ibig sabihin ng endure affliction? Ikaw ay makaranas ng mga turusa at pagtitiis alang-alang sa pamumuhay mo sa salita ng Diyos. Do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Ito po ay sulat ni Pablo kay Timoteo. Siyempre, ito rin ay ituturo ni Timothy sa tao, kaya nakarating din sa atin hanggang ngayon sa panahon natin. Na dapat ganito rin ang ating gagawin. Kapatid, live by the Word of God. By remembering the Word, Amen? Tayo po natin tumayo at manalangin. Ating ng Diyos, salamat po. Nakataong aming napagbulayan, how to live by the Word of God is by remembering the Word Rema. As we study, Lord, dalangin namin, patuloy mo aming gagabayan sa aming buhay, pangunawa at karunungan ng lahat ng bagay namin natutunan sa oras ito. Ito po ay aming may pamuhay ayon sa iyong mga salita. Salamat po sa pagkakataon at pangunguna na yung banal na Espiritu sa aming po palagi. Patuloy mong samahan ang lahat ng mga anak mo na ito na kinig upang kanilang maipamuhay ang mga salita. Salamat po. Dahil po namin binabalik ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless us. Amen. Maraming salamat, Pastor RJ. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor. Kung malakas ang palakpak para sa Panginoon. Amen. Pagkakulat sa ating announcement, kahapon po tayo ay umattend sa isang conference, sa Pastors Conference 2024 sa Binangonan, Rizal. Ang aming pong naging topic doon ay Ministerial Integrity. Ay, purihin po ang Panginoon, napakadami po natin itong natutunan tungkol sa pagiging matapat na lingkod ng Panginoon. Sa next week po, or this coming Saturday, meron po tayong outreach ministry sa Nedea Clan. Mag-uusap po kami ang ating mga leaders and workers tungkol po sa magiging programa sa gawain po na ito. And then sa last Sunday po, tayo po ay magkakaroon ng youth fellowship. Parang wala ata excited na. Ulitin ko, magkakaroon po tayo ng youth fellowship sa last Sunday of the month. Sino po dito yung yung mga birthday celebrant for the month of August? Ang alam ko si Jobel, si JP, yung iba po dito kasi
Meron pa po ba na hindi pa natin na i-record? So sa last Sunday po, huwag kayong mawawala, ipag-pray po namin kayo. Okay? So yun lang po, tinatawagan ko na po ang ating praise and worship team.